Si Jong ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kanya at inutusan siyang ibaba ang kanyang boses, sinabi na wala siyang karapatan na itaas ito. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na amati ay nagmumula sa pagtulong sa isa't isa sa oras ng pangangailangan. Gayunpaman, hindi na kailangang tulungan ng sekta ang mga nagtaksil sa kanila noong kailangan ng sekt ng tulong. Ang mga mangangalakal na iyon ay nahihiya na hindi man lang nila itinaas ang kanilang mga tingin. Inutusan sila ng sect leader na bumalik kaagad at sinabing matatapos na ang lahat pagdating nila sa Hwaam Prefecture. Idinagdag niya na kung gagawin ng sekta ang mga bagay kung paano ito dapat gawin. Aagawin sana nila ang lahat ng kanilang pag-aari, ngunit kung isasaalang-alang ang pagsusumikap na ginawa ng mga mangangalakal na iyon hanggang ngayon, pinahihintulutan niya silang magdala ng isang cartload ng kanilang kayamanan. Nag-aapoy sa galit si Kong. Binyantaan niya ang sect leader na hinding-hindi niya ito makakalimutan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa nayon, pinapanood siya ni Yu at ng mga kasama niya. Kinausap sila ng leader ng sect at sinabing hindi nila iniwan ang kanilang koneksyon sa Mount Hua sect hanggang sa katapusan. Ngunit walang nagbabago sa katotohanan na ang kanilang mga negosyo ay kabilang sa Mount Hua sect, at natural, ito ay babalik sa pag-aari ng Mount Hua sect. Gayunpaman, papahintulutan niya ang lahat dito na magpatuloy sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo at kunin ang kita mula sa kanila para sa kanilang sarili. Nais din ni Jong na talakayin kung paano dapat patakbuhin ang mga bagay-bagay upang makinabang silang dalawa. Kaya naman, tinatanggap niya sila sa loob. Sa palagay ni Yu, bagamat siya ay nasa mas mahusay na posisyon kaysa sa mga kumampi sa may-ari ng pavilion na si Kong, nabawasan pa rin siya mula sa isang may-ari ng tindahan patungo sa isang stand-in owner. Sa isang iglap, napabuntong hininga siya at minumura ang kanyang lolo sa kanyang ginawa. Samantala, nagalit si Chung nang marinig niyang pinayagan sila ni Jong na kumuha ng cartload ng kanilang kayamanan. Isinusumpa niya si Jong at iniisip kung sino siya sa palagay niya para mamigay ng bahagi ng yaman ng Mount Hua sect sa mga mangangalakal na iyon. Tumalon siya at umalis sa templo. Si Kong at ang kanyang mga kapwa mangangalakal ay umaalis sa nayon dala ang kanilang mga kargadong carts. Naalala ng isa sa kanila na sa sandaling umakyat sila sa Mount Hua, lahat ng negosyo ay kinuha ng mga sundalo ng gobyerno. Sinabi nila sa mga mangangalakal na kung hindi dahil sa kahilingan ng sect leader, talagang mawawala sa kanila ang lahat ng mayroon sila. Tinitingnan ng mangangalakal na iyon ang may-ari ng pavilion na si Kong at naisip, kung hindi lang niya pinakinggan ang bastos na iyon, mas maganda sana ang kalagayan niya. Galit niyang tinanong si Kong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, nang hindi makatanggap ng sagot, hiniling niya sa Kong na sabihin ang isang bagay, at kung hindi niya sinabi ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala sa kanya. Galit na sumilip sa kanya si Kong at tinanong kung sinisisi lang ba niya ang lahat. Ang mangangalakal na iyon ay nalilito at hindi alam kung ano ang sasabihin. Iniwan ni Kong ang kanyang kariton at sinabi sa mga lalaking iyon na hindi na kailangang pagtrabahuhan ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, sila ay pansamantalang nasa posisyon na ito. Sinabi niya sa kanila na isipin kung paano posibleng totoo ang mga account book na iyon. Sinasabi niya na ang mga iyon ay peke at sila ay peke ng sect leader. Isang lalaki ang nagtanong kung hindi sila na-validate ng prefectural office. Binanggit din niya na sinilip niya ang laman at mukhang legit silang lahat. Sumagot si Kong na malamang na itinakda nila ang buong bagay na ito sa isang kinatawan ng prefecture. Iminungkahi niya na dapat silang magtungo sa Loyoing City sa ngayon, na sinasabi kung ang sect ay dumudulog sa mga autoridad upang itulak sila pababa, dapat nilang kalabanan sila ng may mas malaking autoridad. Biglang may lumapit doon at tinatawag ang kanilang usapan na walang kabuluhan. Tumingin si Kong sa direksyong iyon at nakita niya ang isang karaniwang matataas na lalaki sa kasuotan ng magnanakaw. Ito ay Chung. Tinanong siya ni Kong kung siya ba ang nagsabi niyan, umuubo. Sagot ni Chung, sino pa ba ang iba bukod sa kanya? Kakaibang titig si Kong sa kanya, habang nakasuot ng costume ng magnanakaw sa kalagitnaan ng araw, nakatingin sa nakayukong likod, iniisip niya kung matanda na siya. Walang pag-iingat na sinabi ni Kong na tila ang yaman nila ang pinupuntirya ni Guy, ngunit inirekomenda ni Kong na umalis na lang siya, kung hindi, mawawalan siya ng kabuluhan sa kanyang buhay. Nang marinig iyon, galit niyang sinabi na hindi niya sinusubukang magnakaw ng yaman ng iba. Sinusubukan lang niyang bawiin ang kanyang kayamanan. Nagtataka si Kong kung bakit niya ito tinatawag na kayamanan.
Biglang may pumasok sa kanyang isipan, at ngumiti siya, tinanong siya kung siya ay mula sa Mount Wasek. Suddenly, some bodyguards appear out of nowhere, sabay-sabay silang naglunsad ng pag-atake kay Chung. Tinitigan sila ni Chung ng masama habang papalapit sila. Tumalon siya sa hangin. Nagulat ang gwardya sa biglaang paggalaw niya. Hinampas sila ni Chung ng kanyang sword sa isang kisap mata at bumagsak sa lupa. Lahat sila ay matatalo ng wala sa oras. Tumingin si Chung kay Kong, tinawag siyang sweetie, at sinabing dapat niyang matanto na wala pang nakabalik na buo ang lahat ng kanilang mga paa. Matapos tanggihan ang kanyang mga salita, hindi nakaimik si Kong. Iniisip niya kung mayroon pa bang natitira sa ganitong antas sa Mount Wasek. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga walang kwentang tauhan na umatras, tinutugunan si Chung. Nagtataka daw siya kung nasaan ang isang tulad niya sa buong oras na ito. Sinabi niya na kung ang taong iyon ay pumasok ng mas maaga, ang Mount Wasek ay hindi makakarating sa kanilang kasalukuyang estado. Gayunpaman, maling oras ang napili niya para pumasok. Ngayon siya ay mamamatay sa pamamagitan ng kanyang kamay at ibabalik sa Mount Wasek bilang isang babala. Nagulat si Jung nang makita ang aura ni Kong. Sinabi ni Kong na nakatitiyak siyang masisisi ang sect leader na marinig ang isang tulad niya na namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Siya ay naglulunsad ng isang pag-atake sa kanya at sinabi sa kanya na ihanda ang kanyang sarili. Si Chung ay hindi mukhang nagulat, at sinabing alam na niya na may bagay si Kong. Idinagdag niya na tiyak na hindi ito isang bagay na magagawa ng isang may-ari lamang ng isang inn sa isang hindi gaanong mahalagang prefecture sa labas. Ngunit sinabihan niya si Kong na huwag masyadong mag-alala, at sinabing sisiguraduhin niyang hindi masyadong bubugbugin ang kanyang bibig. Kung tutuusin, kakailanganin niya siya para makapagsalita man lang. Tumalon si Kong kay Chung para durugan ito ng kanyang mga kamay. Isang napakalaking pagsabog ang nangyayari kapag siya ay damapo sa lupa, ngunit nang mawala ang usok, si Chung ay wala doon. Iniisip ni Kong na tiyak na hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Naalala niya na ang number 1 rule para sa mga martial arts practitioners ay hindi dapat maliitin ang kanilang kalaban. Naalala rin niya ang kasabihang ibinibigay ng tigers ang kanilang makakaya kahit na nangangaso sila malapit sa mga kuneho. Bukod pa riyan, pagkatapos panoorin ang lalaking nakamaskara na iyon, nag-iisang pinapatay ang lahat ng mga escort warriors, hindi man lang naisip ni Kong napabayaan ang kanyang pagbabantay. At gayon pa man, si Chung ay gumagawa ng mukha na para bang naiinip na siya dito, tumatakbo muli patungo sa kanya. Sa tingin niya ay sisiguraduhin niyang ayusin ang ekspresyon ng kanyang Chung na patuloy na nakatingin sa kanya kapag siya ay nakalapit at nasa kalagitnaan pa rin ng pag-atake. Hinaranggan ni Chung ang kanyang kamao gamit ang kanyang sword sheath. Dahil dito, ang enerhiya ay naglalakbay pabalik sa kanyang braso at nagiging sanhi ng pagkasira doon. Malubha ang sakit ni Kong dahil nabara ang braso niya bago pa siya ma-extend. Kaya ang panloob na enerhiya na natipon dito ay refluxing. Umungol siya habang nakahawak sa braso niya. Tinawag siya ni Chang na slowpoke at inirerekomenda siyang ihinto ang pagsubok. Sinasabi niya sa kanya na ang kanyang mga daliri ang unang mabibiyak. Kung gagawin niya iyon ng ilang beses, galit na galit, ilulunsad ni Kong ang umiikot na pag-atake ng sipa, ngunit nagtataka siya na makitang nawawala si Chung. Lumilitaw si Chung sa likod ni Kong. Paulit-ulit siyang tumalikod, sinubukang sumuntok, ngunit muli siyang hinarang ni Chung sa pamamagitan ng paghampas sa braso ng kanyang sword. Ang parehong reflexing ng enerhiya ay nangyayari doon, at si Kong ay nagsimulang sumigaw sa sakit. Ipinaalala sa kanya ni Chung na sinabi na niya sa kanya na ang kanyang mga daliri ang unang mabibiyak, iniisip ni Kong kung mabilis si Chung, ngunit nagpa siya na hindi siya. Pagkatapos ay iniisip niya kung siya ay malakas. He ends up saying na hindi rin malakas si Chung. Alam niya na ang lalaking nakamaskara ay tiyak na hindi mabilis at hindi rin malakas, base sa kanyang hitsura, maaaring kunin ni Kong ang 10 sa kanyang uri ng sabay-sabay. Muli niyang sinubukang suntukin siya ng sipa, ngunit nailegan ito ni Chung, ngunit hindi pa rin siya makakarating ng kahit isang tama. Kahit mabagal si Chung, gumagalaw siya ng may perpektong timing sa perpektong direksyon at sa perpektong distansya. Gayon din, hindi siya gumagawa ng nasasayang na mga galaw. Halos pakiramdam niya ay isa siyang duwende na nakasandal. Inayos ni Chung ang kanyang maskara. Iniisip ni Kong na nakikita ni Chung ang lahat ng kanyang mga galaw.
Halimaw ang tawag niya sa lalaking ito. Hindi man lang niya matansya kung gaano siya kadelikado. Sinabi ni Chung na sa tingin niya ay hindi niya mapapatuloy ito. Takot na si Kung ngayon. Gustong makipaglaro ni Chung sa kanya ng kaunti pa, ngunit nauubusan na siya ng lakas. Tinanong siya ni Kung kung paano hindi nakatulong ang isang tulad niya sa Mount Wasek sa buong oras na ito. Huminto si Chung, tumingin sa kanya gamit ang isang taludtod na sines, at nagtanong kung bakit dapat niyang sabihin iyon sa isang katulad niya. Idinagdag niya na ang mga labor mouth na tulad niya ay nabubuhay sa kakaibang maling akala, at nagtatanong kung bakit dapat niyang sagutin ang anuman, tanong ni Kung sa kanya. Ang sabi niya, dapat siya ang magtanong. Binanggit niya na ang martial arts techniques ni Kung ay masyadong pino para sa isang may-ari ng Miren, at nagtanong kung bakit ang isang taong kasing kasanayan niya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang inn sa Hwaham Prefecture. Tinanong siya ni Kung may batas na nagsasaad na bawal magpatakbo ng inn ang malalakas na martial artists. Sumagot si Chung na talagang wala, ngunit sa kanyang husay, malamang na marami pang ibang paraan para kumita ng pera nang hindi nagpapatakbo ng isang inn. Sabi ni Kung hindi niya alam ang sinasabi niya. Pinahinto siya ni Chung doon at sinabing wala siyang lihim na pakana, o anumang iba pang masamang intensyon, at hindi siya nakatanggap ng utos mula sa sinuman. Sarili niyang desisyon iyon. Pagkatapos nito, tinanong niya ito kung ito ang gusto niyang sabihin. Sumagot si Kung ng oo. Sumagot si Chung na alam na niya ito. Dahil iyon ang sinasabi nilang lahat. Pagkatapos nito, itinuro niya ito at sinabing mayroon siyang huling tanong para sa kanya. Tinanong niya si Kung alam niya ang ginagawa ni Chung kung may gusto siyang malaman sa mga katulad niya. Sumagot si Kung sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano niya malalaman, sumagot si Chung na tinatalo niya ang tae sa kanila. Idinagdag niya na walang silbi sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa pagsisikap na maghukay ng impormasyon mula sa mga hindi magsasalita, kaya kailangan lang magkaroon ng kaunting kompromiso sa pagitan niya at nila. Sumulong siya patungo kay Kung, sinasabing sinisigurado niyang hindi niya sasabihin sa kanya ang impormasyong kailangan niya, at sinisigurado ni Chung na bugbugin siya ng sapat para masiyahan ang kanyang sarili sa hindi niya narinig. Ipinapalagay ni Kung na tinutukan ni Chung ang kanyang kaliwang tuhod, nakikita ang kanyang bilis. Sa tingin niya ay mahaharangan niya ang kanyang pag-atake, ngunit tumama si Chung sa kanyang balikat sa halip na sa kanyang mga tuhod. Umiiyak, iniisip ni Kung na sigurado siyang pinupuntirya niya ang kanyang mga tuhod, ngunit ginawa niya ang kabaligtaran. Samantala, muling naghagis ng atake si Chung. Sa pagkakataong ito, sigurado si Kung na ang isang ito ay parating sa kanyang ulo, kaya sinubukan niyang harangin ito gamit ang kanyang braso, ngunit binato ni Chung ang kanyang leeg. Nabulunan si Kung at nawalan ng hininga, halos maubo. Sa palagay niya ay malinaw niyang nakikita ang mga pag-atake gamit ang kanyang sariling dalawang mata, ngunit hindi niya naiwasan ang isang pag-atake. Patuloy na inaatake siya ni Chung. Iniisip ni Kung na tiyak na mamamatay siya sa ganitong bilis, at alam niya ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. Sinabi niya na si Chung ay may mga mata ng isang mamamatay tao na nakapatay ng hindi mabilang na tao. Hinubad ni Chung ang kanyang espada. Nadagdagan ang pag-aalala ni Kung. Sinasabi niya sa sarili niya na ayaw niyang mamatay. Siya ay nanginginig sa takot habang si Chung ay malapit nang ihagis ang kanyang huling pag-atake upang maiwasan ang kanyang sarili na mamatay. Naghagis siya ng espesyal na pag-atake ng enerhiya. Nawala ang usok pagkaraan ng ilang sandali, at humihingal si Chang, iniisip na siya ay naligtas, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang tao na nagsasalita ng pangalan ng Tai Godly Palm Technique. Kumunat ang noo niya at bumaba ang tingin. Nakaupo si Chang sa lupa na nanlilisik ang mga mata. Tinanong siya ni Chung kung siya ay mula sa Southern Edge Sect. Binanggit ni Chung na si Kung ay nagpapatakbo ng isang inn sa Hwaham Prefecture, pinangunahan ang mga mangangalakal na kolektahin ang kanilang mga utang mula sa Mount Wasek, at hindi sinasadyang naging practitioner ng martial arts technique ng Southern Edge Sect. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung siya ay ipinadala mula roon, naguguluhan na si Kung ay nagsisi, at sa tingin niya ay hindi niya dapat ginamit ang Tai Godly Palm Technique, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang itago ito, lalo na sa harap ng isang tao mula sa Mount Wasek.